Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video po guys, nagkakape na naman po tayo. Katatapos lang po natin mag-asikaso kay Chrislyn at andun na, nakalis na po siya, pumasok na, hinatid na po ni Papa Bits. At si Chrislyn lang po yung may klase ngayon, si Sansan walang klase dahil schedule ng ibang section or level exam ngayon. Yung schedule ni Sansan bukas pa. December 14 at party naman ni Chrislyn bukas. Pagka Friday, Yuletide na po niya. Tas party naman ni Sansan. At yan, kagigising lang po naman ni Sia. At wala po siyang klase ngayon dahil schedule ng pagkuha ng feeding nila. At schedule niya din exam sa Friday 15. First session bukas 14. Kaso lang Christmas party ni Chrislyn hapon, sa umaga may klase pa sila pagkahapon kasi 3 to 5 yung party nila Chrislyn. Tas kasali po to sa party ng ate niya. At pagka Friday exam po niya schedule. Parang naano po ako, parang nagloading po ako dyan sa mga schedule. Chinat ko na lang po yung teacher niya kung pwede isit in ko po siya sa first session bukas sa exam dahil sa Friday naman coronation nila nila Chrislyn. Magkakanda ugaga po tayo dahil umaga yung nila Chrislyn sa Yuletide, coronation alas 9 pa lang. So, pamimik upan pa si Chrislyn para magkakanda ugaga talaga tayo. Sinat ko yung tita yan niya na which is hindi nagpapatawag ng ma'am, tita yan lang. Yun, sinat ko kagabi kung pwede sit-in ko siya bukas ng umaga kasi alas 8 yung umpisa ng exam. Pwede naman. So, bukas ko siya pa examin para sa pagka Friday, si Chrislyn na lang po yung yung asikasuhin ko para sa Yuletide niya bukas, exam niya, and then may pasok pa si Chrislyn sa umaga at sa hapon Christmas party. Pagkatapos ng exam niya, didiretso na po kami sa school ni ate niya, makakatinda po siya ng Christmas party. At ngayon naman po guys, wala naman po tayong ganong gagawin dahil kahapon nga hindi po tayo sumama sa school ni Sia dahil nag-operation po tayo dito sa bahay, naglinis, naglaba, ganun. So, yung ko po ngayon, agenda sa araw na to, maghahalongkat po ako ng mga damit namin na hindi po nagagamit. Kasi marami naman po kami ditong mga damit na hindi po nagagamit namin. Punong-puno na po yung mga lalagyan ng damit namin. Yung iba nandyan na lang po sa sako, tapos sa mga sako-sako bag dahil kulang na po ng lalagyan. Lalong-lalo na po ako, marami po akong mga damit na hindi ko na isusuot. So, magkahalongkat po tayo ngayon dahil idudunit natin po sa Lapu-Lapu City sa naganap na sunog nung isang araw. Napakalaking sunog po. Marami pong apektado po na pamilya at lalong-lalo pa yung mga estudyante. Nasunugan po doon sa may Lapu-Lapu, as in napakalaking sunog po. Yun po yung natin, agenda ngayon. Maghahalongkat po tayo ng mga damit ng mga bata na hindi po na isusuot, idudunit natin. Basta dito lahat maghahalongkat po tayo. At wala naman po tayong maibibigay na may dodonate kung di yung mga damit lang. Maghahalongkat po tayo ngayon. Masasabi ko nga mabuti na lang po yung yung mabagyuhan ka or bahain, mabasa yung mga gamit mo, is nandyan pa, nakikita mo at pwede mo pang laban at ibilad sa araw, matutuyo at magagamit pa kaysa sa masusunugan lahat wash out. Nai-imagine ko lang po yung
yung bagyo talaga. Pero parang hindi pareho mabuti. Sana walang mangyari na ganun na mga tragedya. Kasi naaalala ko din yung pagbagyo ng Yolanda, wash out lahat yung yung mga gamit namin wash out. Tas hindi naman as in na wash out, may natira pang mga damit, hindi naman po naanod yung mga damit na nalubog pa, nalubog lang sa mga putik na kaya pa naman laban, nagamit pa namin. Yung masusunugan ka talaga, wala ka na pong makukuha. Kahit maliliit na bagay, hindi mo na yun makikita dahil masusunog. Kawawa talaga yung nangyari sa Lapu-Lapu City na nagkaroon ng sunog. Maraming pamilya, estudyante po yung naapektuhan. So ngayon gagawin natin, magdo-donate po tayo. Yun lang po yung kaya natin i-donate, mga damit na hindi po namin nagagamit. Tapos yung drop out sa Don Pablo, kila May Timang, doon po i-drop out yung mga gusto pong mag-donate. As in, kawawa kasi may nahagila po akong video sa ganap ng sunog. May nahagila po na isang estudyante na nag-live po, may nag-live. Nahagila po yung isang estudyante na hagulgul talaga siya, hagulgul dahil malapit yung mga dorm nila doon, dormitory room, mga anuhan ng mga estudyante, mga boarding house. Yun, iyak po siya ng iyak. At wala talagang may sasalba na gamit yun dahil nasa school sila. Yung mga importanteng mga nila, mga documents, mga gamit. Sigurado po ako na yung dala niya lang, yung pang-araw lang po na gamit niya sa araw na yun. Tapos yung suot lang po niyang damit na uniform, yun lang. Tapos wala na po siyang makukuha nun. Parang sa panonood ko ng live, parang tumindig yung balahibo ko. Dahil parang tayo sa awa. Naisip ko talaga na talaga pag nasusunugan. Mahirap. Wala ka na talagang gamit na makukuha. Dito sa Durabox na to, mga damit ng mga bata, karamihan po dyan hindi po nagagamit. Ayan, nasisira na po yung yung box ni Kreslin dito dahil punong-puno na. Hindi naman po yan nagagamit lahat. So pagpilian natin po yan. Kami naman mga damit doon sa Tacloban, yung mga naibigay ko din doon sa Tacloban, marami naman po sila. So i-donate na lang po natin ang dapat ma-donate dito kasi mas nangangailangan sila. Dito mga damit po din po yan na karamihan hindi rin nagagamit. Tas dito yung sa akin. Tas din po dito, ayan, sa ilalim na box sa akin din po yan. Hindi ko na nagagamit ang mga karamihan dyan. Dito naman kay Jing at saka kay Sansan. Si Sansan marami ding mga mga t-shirt na hindi po niya nagagamit, kaya para magkasakto yung mga lalagyan niya ng lagayan ng damit niya, papaghanapin ko din siya ng mga gamit na hindi po niya nagagamit. Tas dito naman po kay Papa Beach, marami din. Yan, ito, dalawa. Nasira na po ito nila yung mga damitan, mga box nasira na nila Shaira at Boon noong nandito pa sila sa loob ng main house. Tas, ayan, papalitan na po itong kasi na pangit na po yung yung box ni Papa Beach. Papalitan din yan ng ng plastic. Yun po yung agenda namin, maghalongkat ng mga gamit katapos naming magkapi. At ayan, si Sia kumakain na ng ubi tinapay. Bili ni Papa Beach. Yan, si Papa Beach.
Pabukol-bukol sa ano niya. Snack tayo, mga Snack mga daw. viewer. Ba't nandyan yung asukal? Hapon, nagkape ako. Nagkape. Gatas pala siya. Ubi, breakfast muna tayo. Siya, may studyhan ka ngayon. Mag-study tayo ngayon. Study muna tayo. May ipinasa pala kagabi sa akin ng tita yan ni Sia para exam nila. Ayan, pinasa. Tapos, inano ko po dito sa bond paper para mag-study si Sia. Para pagkabukas, hindi po siya magtagal. Yan. Ang ganda ng ka-drawing. Ano ito yung drawing, madam? Oo. Papag-anuhin muna natin si Sia ngayon. Bago tayo maghalungkat. Ito. Makinig ka ha. Ito dito, yung nasa circle, bibilangin mo. Tas nandyan po yung number 1, 2, 3, 4, 5. Tas ito na naka-circle, bibilangin mo. Tas isusulat mo kung ilan sila. Ilan yung nasa circle. Tas ito naman, liter. Tingnan mo yung kakaiba, tapos bibilugan mo. Ha? Bibilugan mo. Tapos dito naman, yan. Dito din bibilangin mo. Ito, bibilangin mo kada circle. Tapos isusulat mo yung number dito kung ilan. Ilan nga ang nasa circle, ha? Tapos ito dito, ikukunik mo kung saan ang kapares. Ha? Kaintindi? Ibisaya nato. Kani siya tanawa. Ipha kung pila ka buok ang nasa lingin. Lidong sa lingin. Ihapa ha, ihapa. Tapos ibutang diha kung pila ka buok. Ha? Nadiri ang 6, 7, 8, 9, 10. Ha? Klaro? Tas dire, ikunik kung asa ang kapareha. Ha? Tas, dire naman, mga liter. Kung kinsay lahi diha, imong, paminaw. Dire liter. Kung asa diha ang lahi, maong imong sirkulan. Intindi? Sige. Circle. Sige ha. Chichikan ko ito pagkatapos nimo. Sige, sugod. Dito po tayo muna mag-umpisa sa damit ng mga bata. Maghalungkat. Kukunin ko yung hindi po nila nagagamit. Kasi punong-puno na. Marami naman po silang mga damit na mga bigay noon sa package. Hindi po lahat na susuot. So, bali, pipilian po natin. Yung mga dati-dati pa na mga damit nila, i-dispose na po natin. Pamimigay na po natin doon sa biktima ng sunog. Ano ko pala yung mga pwede pa nilang masuot, mga panglakad, ito mga bigay po ito sa kanila. Ito kay Sia, yung hindi talaga nila nagagamit palagi. Yun po yung ipamimigay natin. Medyo marami-rami po yung nalungkat natin dyan sa mga bata damitan. Ayan, yung mga unang binili ko kay Chrislyn, nung bago pa lang kami dito, nung mag-umpisa po siyang mag-aral. Ewan ko kung sino pong nakapanood sa vlog ko na bumili po ako ng ukay-ukay. Ayan, hindi naman po nagagamit ni Chrislyn. So, ayan po yung idodonate natin. Ayan.
Hindi na po yan nasusuot. Tas ito may terno pa sila na galing pa sa Tacloban. Tas ayan din mga dress na mga pinanuot na po yan ni Sia pero hindi naman masyadong nagagamit. Iano na lang po natin. I-donate. Yan po. Mga t-shirt na hindi na kasya sa kanila yan. Marami pa naman pong mahalungkat ko dyan. Siguro para kay Duday na rin po yun. Ayan, mga short. Ayan, t-shirt. Ito, hindi po ito nasuot nila. Kasi panlalaki daw. Binili ko ito sa ukay-ukay. Tapos ito po yung suot ni Sia na magpunta siya po dito sa Cebu. Ayaw na po niya, so idodonate na natin. Dahil maliit naman, medyo maliit na. Yan po. Tapos si Sansan, maghahalongkat din po siya sa sa mga damit. T-shirt na hindi po niya na susuot. Yan, napakahangin po. At dito naman po tayo sa isang box po natin. Yan. Magpipili din po tayo dito. Kung pwede underwear, pwede rin. Dahil marami po akong underwear dito na hindi po nagagamit. Maghahalangkat po tayo dito. Marami po din tayong na halungkat pero hindi po lahat. Pero tama na siguro to. Yan. Mga ganito. Ganito kay Tito Jim. Hindi ko nasusuot. Bigay po natin. Tas ito, mayroon pa ditong mga mga kandidato na t-shirt. At si Papa Bits hindi pa nakapaghalungkat. Maghalungkat po siya sa damitan niya. Ito, hindi nasusuot din. Marami naman po silang mga damit doon sa Tacloban na mga bigay ko. Ayan, di ko na din po nasusuot. Ano na rin po natin. I-donate. Mga ganito. Sayang kasi nakaano lang po dito, naka-imbak. Oo. Ako dito. Ina. Maraming damit pero nagpakahubad sila. Ano ba yan? Maraming ang damit pero mga hubad. Man, ito madaksan uta. Yan, mga t-shirt. Karamihan po t-shirt. Kasi hilig ko po ng t-shirt. Nagbabaligyak mga kami guys. Wala po akong dress. Yung iba dito, mga package na hindi po pa nasusuot. Katulad nito. Hindi ko alam kung paano suotin. Ayan, dress na, diretso t-shirt. Iwan ko. I-donate na lang po natin. Para naman po magamit nila. At mayroong mga sombrero. Ayan. Mga hindi po natin na gagamit. Tas meron po ako ditong isang pantalon na hindi ko din po ginagamit na. So ano na lang po natin. Susunod mo giyap Ayan, Papa Bits, nag-ano na po siya. Pantalon. Susunod ng timpad. Marami-rami na rin po yung nakuha natin. Siguro mga 2 sako po to pag nailagay na. Ayun, si Papa Bits, nagbukas pa po siya doon sa magic bowl niya. Yan, si Sansan, napili po niya yung sweatshirt ni Papa Bits. Tapos, doon sa mga damit ng mga bata, marami na rin.
Tacloban ng mga bata. Mga damit po ni Papa Bits na galing pa sa Tacloban. Yan, hindi po nagagamit. Mga ano pa. Okay pa po siya. Gubay pa doon, pilipan ko. Yan, si Sansan, nagpipili nga kami para i-donate. Pili naman po siya ng pili. Sinusuot. Kasi hindi po parating nakikita yung mga t-shirt ni Papa Bits dahil nandyan po sa kanyang magic baul. Idada nga, di kayo para nagpapili. Ay, ito na mga kuha na yung. Saan, dada nga di? Para mapilian natin. Yan, mga magaganda pa pong mga t-shirt. Tapos meron pang mga short. Nandun pa kami sa sa Tacloban. Tapos ito pang ano po niya, swimsuit. Pero parang ako ang susuot nito. Tinatago lang po ni Papa Bits. Ngayon ko lang po nakita, mga ano po ito, mga package din po sa amin. Kasi yung nung po kami, mag-unboxing, pulot po siya ng pulot. Tapos, pinananago pala niya. Ayan, nakita ko tuloy. So, sa akin yan. Marami naman po tayong napili na para sa sa mga biktima ng sunog. May mga tinatago pala si Papa Bits na mga pwede po nating magamit. Wala naman pong naggagalaw dyan sa magic, sa magic baul. Dahil yung nakalagay po doong panlakat po niya, panlakad. Tas dito, sa blue na box, pangbahay. Kaya hindi po natin masyadong memoryado yung mga gamit ni Papa Bits dyan sa sa baul. Yung ginawa niyang magic baul. Meron pa dyan, meron pa. Meron. Kay Ito nga dagat dito. Niya ko. Waray mamadak. may short. Ito hindi ito para hindi po ito nasusuot ni Papa Bits dahil hindi ko pa nakitang suotin. Medyo bago pa. Excuse me. Na ano po tayo sa naptalina na singa. Meron pa? Yan yung mga damit naman po yung ng mga bata. Tupiin na lang po natin din. Yan nagumpisa. Oh! Nagumpisa na po si Siyang magtupi. Pero ayan, kinalat ulit. Tanghali na po guys, nagutom tayo sa kahalungkat. So, meron pong binigay na ulam si Regan. Ayan, dinuguan. Mainit pa. Kakain muna tayo. Kasi siya naman, ayan, kumakain na. Yung gatas po niya is Alaska. Kain muna tayo guys, kain. Na gutom tayo sa kakahalungkat ng mga damit. Medyo marami na po yung yung nahalungkat natin.
Malak, kahuman pagkuha ni ate kay nakaturog liwat. Tapos Kainan nagtawag muna si natin, mama kainan. niya. Ano, tumatawag yung mama niya. Yan, pinagsusukat ni Sansan yung mga damit na nahalungkat ko diyan sa damitan ni Jing. Yung saktong-sakto lang po sa kanya. Marami din po akong nakuha na t-shirt kay Jing. Yung mga uniform po niya nung mag-ano po sila ni Timang. Mag-schooling ng pananahi. At Michael. Isinali ko na rin po sa sa Igdudunit dahil hindi naman po yan masusuot dito. Yan, kain muna tayo. Mananghalian muna tayo, guys. Mari ka magprino. Kaong kaladayon. Hello, parang Santos. Our participants is about to super dancing tickets around and Nagkape lang po tayo kanina. Ano pa lang oras yun. Tapos ayan. Alas 11:15 pa lang naman. Pero nagutom na po tayo. Sinunok. Si Papa Bits kumain na. Yung ulam po niya, yung sobra namin kagabi na ulam na tinulang bangus. Sinigang na bangus. Si Sansan naman, nag-breakfast po siya kanina. Ewan ko kung kakain pa siya ngayon. Tanghali naman. Nagluto po siya ng ham at saka spam. Si Sia, yan yung gusto niya. Yan. Hinay. hello po, kain niya po kayo. Hinal yung boses ni Sia dahil hindi pa kumain. Kakakain lang. Mahina pa po yung boses. Tapos naghanap po ako ng ng sako. Pupunta sana ako diyan kay Madam hihingi ng sako. May nakita po akong sako diyan sa nila sa labas. Pinulot ko. Okay pa naman, bago pa. Medyo may lang po, konting buhangin. So nilabang ko muna. Hintayin kong matuyo. Tapos mag-umpisa po tayong maglagay sa ipapanlagay na isisilid natin sa sako yung mga nakuha nating mga damit namin na hindi ginagamit. Hindi pa naman yan sa lahat, hindi natin naubusin dahil baka may magpupunta dito sa amin na matutulog, halimbawa doon sa Tacloban, sila Rosan, sila Mama Pix. Meron pa silang masusuot dito na hindi na po sila magdadala ng damit, magpunta dito na para hindi na maraming bitbitin pag gusto nilang mamasyal or magbakasyon ng mga ilang araw lang. Napaka sobrang init po. Ayan, mag-umpisa na po tayong maglagay sa sako ng mga damit. Napakabango po yung nilabhang kong sako dahil dinaunihan ko pa. Siguro sakto lang dito dahil parang double po ito. Double po ang laki. Mag-umpisa po tayong maglagay. Yan, meron pa dito galing din sa package na dress. Hindi ko naman po ito isinusuot. Isasama na rin natin. Ayan. Hindi ko naman po ito sinusuot. At saka wala namang gumagamit. Isama na lang po natin para naman mapakimanabangan ng mga biktima ng sunog.
Una natin sa ilalim kasi may plastic para hindi mabasa. Kasi medyo manipis yung yung sako. So ayan po kadami yung nahalungkat ko. Ayan po kadami, yan mga pambata. Tapos dito may pambata din. Tapos ayan mga sombrero na hindi nagagamit. Yan. Yan po yung nahalungkat natin. At saka napaka init, sobrang init. Wala naman po akong mga kumot or na maibibigay dahil kahit kami kulang po kami ng kumot. Nakatutok lang po sa atin yung yung electric pan dahil mainit. Tapos yung kwarto ni Sansan, ayan, nakabukas lang yung kortina at sa sobrang sipag ni Sansan magligpit ng mga gamit niya, pati bike po niya, yan, nandyan sa loob ng kwarto niya. Yan, naggawa po siya ng mga sabitan ng sapatos at saka para sa uniform niya. Ayan. Yung bike po niya na hinugasan niya nung isang araw, ipinasok po niya. Hindi na yan uulanan dahil nandyan na sa sa kwarto niya. Tuwang-tuwa po yung makakapulot or mabibigyan. Siguro idadaan pa to sa sa mga barangay nila. Pagpipilian, paghahati-hatian, ganun. Ito na lang po yung magiging pamasko natin sa kanila. Yung mga pinaglumaan, pero hindi pa ito mga lumang-luma. Ito po yung sinasabi ko na uniform ni Jing. Hindi naman po niya ito gagamitin sa TISDA, uniform ng TISDA. Isama na lang natin. Tatlong piraso po to. Ayan, may short dito ni Papa Beats pa na okay pa, ayan. Yay, nahulog. Ito, mga bigay po ito kay Papa Beats, mga uniform ng mga re-reunion. Bigay po ito ng pamangkin niya nung magpasyal sa Tacloban
Maraming dala din na ganitong mga t-shirt. Tapos dinala ni Pix pagbalik dito sa Cebu. Kaya yan, hindi naman nasusuot lahat. Sabi ko sa kanya, ibigay mo yan, ipamigay mo yan. Aray, mabigat. Ang problema nito pag pagdala po doon sa Don Pablo. Yan, maluwag pa. Pero sakto na yan. Maraming pamasko na po yan. Mahangin. Yeah. Deliver ko yan kay kay Papa Bits mamaya. Pag wala na pong hindi na po mainit at kung magkakasya po kami sa motor na sakay po yung sako na yan, siguro kaming dalawa po yung maghahatid doon sa Don Pablo. Mabuti pa dito sa banda dito mahangin. Yung hangin ng electric pan kasi mainit na din. Nakaano din po tayo. Mag-donate din po tayo sa mga biktima ng sunog. Kunin na lang itlag, ihigpihin. Ilamrik. Para dire makuwan. Para dire buslot. Para hindi po kasi alam ko pagdala nito ikakarga lang sa panel sa truck. Pag lagay ibabalibag lang, ihahagis, may tendency na mabuksan yun, magkakalat. Kailangan yung natin dyan, itali yung barbwire, hindi barbwire, tie wire po, hindi barbwire kasi matinik. Baka sabihin hindi gustong ibigay dahil barbwire yung itatali natin, o kaya straw na lang. Pero mas mabuti po yung tie wire para sigurado. Nakahanda na po yung idodonate bound to Lapu-Lapu City.